Magandang gabi mga banateros. Magandang gabi. Siyempre, batiin muna natin yung mga kapatid nating banateros. Si paring RJ, si Coach Oli at si Master Judea na ngayon ay nanonood sa ating palatuntunan. Sana nasa magandang Nasa mabuting mga kalagayan. lugar kayo. Humayo kayo at magparami. Oo, magandang gabi at ngayon pong Martes ay mainit na mainit pa din mga partner ang patutsadahan ng mga nasa gobyerno. Oo, at marami tayong nakikitang mga paninira, patuloy ito na paninira kay Inday Sara Duterte. At syempre, pagka Duterte, yung mga alyado ng mga Duterte, patuloy din sinisiraan. So, last week, sinabi natin dito sa ating show na hindi lang po si VP Sara ang target. Mukhang pati si Senator Bongo ay target ng ng mga vloggers ni Tambaluslos at saka ni BBM. Ang issue nila yung palagi ang pagla-livestream ni Senator Bongo. Pero ano ba yung mga nila-livestream ni Senator Bongo? Di ba? Problema Coach, dyan, pag hindi naman nag-live, sasabihin walang ginagawa. Di ba? Tapos pag nag-live, magagalit kayo. Mas maganda nga yun di ba? Kesa naman yung walang, hindi nga nagla-live, pero yung ginagawa naman, puro kabalastugan. Diba? At least ito, makikita natin kung ano talaga ginagawa niya. And everyday, kasi parang sinasabi, para na siyang vlogger. Dahil lahat ng kanyang mga ginagawa ay naka-live. Which is, tama naman yun. Okay naman yun. Maganda naman. Lalo na kung yung ipinakikita ng live yung maayos, di ba, trabaho. Ang mahirap, yung inala-live mo yung personal na buhay mo. Na wala namang may tutulong sa buhay ng mga Pilipino, di ba? Negative ba yun? Parang sa akin, para daw vlogger. Bakit? Negative ba ang vlogger? Kaya nga. Para sitahin nyo. Di ba? Para mo sinasabi pagka nagla-live vlogger, masama. Di ba? Ba't ganun? Mas okay naman. Ano bang issue sa mga charity vlogger? Ano ba ginagawa ng charity vlogger? Bakit kinokonekta si Senator Bongo na para daw siyang charity vlogger dahil lagi na lang siya naka-live sa lahat ng mga pagtulong niya? Bakit humihingi ba ng donasyon si Senator Bongo kapag ka nagla-live siya doon? Kasi ang mga charity vloggers, as far as I know, magpapakita yan ng mga charity works nila and then after, manghihingi na yan doon sa mga nanonood sa kanya. Hindi ba? Pero itong ginagawa ni Senator Bongo, nila-live niya yung mga ginagawa niya. Let's say, may nasunugan. Hindi ba? Nila-live niya yun. Pagka pumupunta siya doon at tumutulong. Pero, nanghihingi ba si Senator Bongo ng ginagastos niya para doon? Hindi ba? Pera naman din ng taong bayan yung ginagamit niya sa pagtulong sa mga kababayan natin. So, anong masama kung ipakita niya sa mga kababayan natin yung pagtulong niya? Hindi ba, Jay? Yung sa pagiging charity, kasi ako charity vlogger So dalawa din yan ang uri ng mga charity vlogger. Merong tinatawag na charity money at charity vlogger. Okay. Yun nga, totoo nga yan. May talaga, may mga sponsor, ganun. Pero ang yung sinasabi ko nga, yung sa charity, kapag hayaan mo silang magbigay sa'yo, hindi ka manghihingi. Pero yung charity money kasi, yung at alam mo yung nagpapakalat ngayon ng issue about kay Senator Bongo, dati rin yung charity. Baka siya kurakot siya ng charity vlogger. So isa din siya. Kaya nga tinabla ko siya, isa rin siya sa matatawag na charity money. Kasi nga, una-una, at ang daming na-scam din ng tao na yun, pero wag na natin pangalanan. Ayun nga, yung pag-live ni Senator Bongo, wala pong mali doon. Napakaganda nga nun, at least nakikita natin. At sana, sa totoo nga lang, mas maganda nga po yan kasi may encourage ni Senator Bongo yung ibang mga politiko na kaysa mga Duterte lang yung pinag-aaksayahan ng panahon, di tumulong kayo. Diba? So maganda yan. Tsaka mas di hamak na maganda yung ginagawa ni Senator Bongo kaysa sa ipunin mo yung tubig at gagamitin mo sa tagtuyot. So mas yun. Mas maganda tong ginagawa niya. Walang dito, walang masama. Tsaka kita nyo naman
alam niyo may mahihalin tulad natin to kay Senator Bongo, ito yung si Pastor eh. Alam niyo kung bakit kasi ang KOJC at si Pastor hindi nila masyadong ine-expose yung kanilang tulong sa mga kababayan natin. Kailan lang din talagang naglabasan etong mga na noon pa naman talagang tumutulong si Pastor sa mga kababayan natin off-cam. So si Senator Bongo din ngayon lang din naman naging ganyan din niya na hindi yung pagtulong yung talagang ine-expose. So napakaganda nun kasi may encourage si Senator Bongo yung ibang mga politiko na imbis na magnakaw lang kayo ng magnakaw ng pera ng taong bayan dyan, tumulong kayo. At ang pinakamaganda pa dito, hindi naman nangihingi ng pera or ng pinangtutulong si Senator Bongo sa ibang tao, ni sarili niya. At yung siguro sabihin alam natin, mo kung bakit siya ganyan? Nalalagpasan kasi yung presidente nilang tamad eh. Ayun. sa bagay, yan pa nga yung Pag isa tamad dyan. ng presidente, walang mablog yung mga vlogger niya. Maghahanap Pupunahin ng na lang itong iba na nasasapawan yung. Ganyan kasi kahit sa mga kumpanya, pag may magaling sa kumpanya at naaangatan yung iba, ang gagawin ng mga tamad, sisiraan yung magaling. Kung ano-anong istorya ang iimbento, kung ano-anong paninira ang gagawin. Dahil nga napakagaling. Kasalanan ba namin kung laging tulog yung presidente nyo? Ang Lagi tanong, na lang, natutulog ba? laging dilat yung presidente nyo. Oo, lagi nagpapa-interview kamo. Oo. Di ba? Hindi na natin kasalanan yun. Tsaka, yun nga din sana yung i-connect ako. Hindi kaya napipressure din itong mga kasamaan niyang senador na ganito ang ginagawa ni Senator Bongo. Kasi as far as I know, effective yung ginagawa ni Senator Bongo Kasi since nung nagtrabaho siya nung 2019 hanggang ngayong 2025, tita mo, nag-number 1 pa siya sa senatorial race. So, ibig sabihin, nagugustuhan ng tao yung ginagawa niya na serbisyo. Kaya nga, majority ng Pilipino, ibinoto siya. Actually, mas marami pa nga sanang boto yan. Kasi meron 17 million na hindi nabilang na boto. Definitely, hindi lang sana si Senator Bongo yung pumasok. Baka karamihan doon sa mga lahat ng Duterte ay pumasok kung hindi lang sana nagkaroon ng hocus-pocus dyan sa ating tsaka consistent Buti sana kung ginagawa ni Senator Bongo ito ng eleksyon lang. Ginagawa niya ito halos araw-araw Hindi ba? Yun ang difference, di ba? Si Senator Bongo talaga, kita mo, katatapos lang ng eleksyon. 6 na taon pa bago uli magkampanya. Pero trabaho. Oh. Kasi meron akong kilala, isang senador. Oy. Ang tahimik ko unang 3 taon. Tapos talak ng talak after nung malapit na. Nung talagang malapit na, todo na yung pagtatalak niya. Meron akong kilalang, kilala ko yung sinasabi mong senador, babae yan. May kilala ako isang senador, babae din. Babanat yan sa mga Duterte sa unang 3 taon sa paninilbihan. Tapos? Pag 3 taon na, yung malapit na siyang matapos at re-electionist siya, hindi na siya babanat sa mga Duterte. Kaya nanalo ulit Si Risa Ontiveros yan. Sinasabi ko, pangalanan na natin. Ganyan? Ganun ang style ni Risa Ontiveros. So, kasi nga, alam din ni Risa Ontiveros na kasi bopols Nakita mo naman, hindi ba? Para siyang merong puppet. Para siyang puppet lang Meron siya yung kanyang abogada, nagpapasa lang sa kanya doon sa mga videos na nagkalat sa social media, para nagpapasa lang sa kanya. Tapos minsan nga, yung sinasabi ni Ontiveros, minamampa nung kanyang assistant so, in order for her to stay relevant at makasabay sa mga matatalinong senador, kailangan niyang banatan yung mga Duterte para mapag-usapan siya kasi nandoon ng clout hindi ba? So, pagka matatapos na yung yan ang ginawa niya nung nakaraan, kaya nanalo ulit yan Dahil yung last 3 years niya, tahimik na siya. Kaya nakita mo ang nalaglag nun, si De Lima, yung mga ibang dilawan nalaglag. Pero siya nanalo kasi nga tumahimik siya pansamantala. May coach siguro yun, Meron. May coach. Di ba? Talagang kasi, alam nyo, etong
alam naman natin ng administrasyon pag alam nilang tinik sa lalamunan nila. Talagang pinapagapang yan. Ang unang gagapang dyan, strategy na to eh. Kasi kung matatandaan nyo, nung inuunti-unti ng ni Martin Romualdez itong si Vice President Sara Duterte. Eh, di ba ang unang gumalaw din mga vlogger. Kesyo may mga ganito, kesyo may mga issues silang binabato kay Vice President Sara Duterte na maraming may ano-ano pa na may kabit-kabit daw, ganun. So, ganun yung ginagawa ngayon din kay Senator Bongo. Talagang yung mga vlogger muna yung pinapauna niyang hanggang sa kapag kalat na, tsaka na naman nila parang malamang sa malamang baka pa-imbestigahan na naman to. Hindi, tsaka partner, wala silang masilip eh. Wala silang masilip kay Senator Bongo. Kaya nga, pati yung mga araw-araw na ginagawa niya, yun na lang ang pinapansin. Wala rin silang masilip kay VP Sara. Kita mo, meron na namang video nagkakalat, Banat Bay, na kinasal daw sila ni VP Sara. Saan? May kinakasal bang parehas babae dito sa Pilipinas? Meron. Parang yung kasal ng mga tikbalang pagka umuulan. May sariling kasal yun eh. Hindi ko maintindihan. Kaya ng Pilipino eh. Ay, nako. Di ba? I mean, may katulad yun. Napaka-cheap na atake nun, Banat Bay. Eh kasi Diba? alam mo, yan din-discuss ko ngayon sa page ko. Ang mga Pilipino talaga, gustong-gusto ng chismis. Ewan ko ba talagang kinalakihan na natin yan. Kaya tuloy, kami mga banateros, talaga nananatili kami sa katotohanan lang. Yun ang pag-usapan natin, yung mga tunay na issue, hindi yung chismis. Kasi nangyayari, labanan na ng chismis ngayon eh. Katulad niyan. Pabunggahan eh. Oo. So gagawa na naman yung iba ng chismis tungkol sa kabila. Tapos chismis na naman dito. Di para tayong mga tanga, sana itaas naman natin ng level ng usapan. Diba? Huwag yung puro chismis. Katulad niyan, ano ba naman yun? Papakasal. Tsaka anong pakialam nyo? Diba? Anong pakialam nyo sa pakasal nung kahit magpakasal pa ng 10 beses yan, wala na kayong pakialam doon as long as nagsiserve sa bansa na maayos. Yun lang naman sa akin dyan. Ang hiling natin pumasok doon sa eksena ng mga buhay na may buhay. Kung inggit kayo, pakasal din kayo na ilang beses. Pakasalan niyo yung aso nyo. Ang nakakainis kasi doon, sobrang cheap. Sa sobrang wala sila talagang masilip na mali sa mga Duterte at mga alyado ni Duterte kung ano-ano na lang yung mga chismis na ginagawa nila para magkaroon sila ng content. Kasi nga, itong presidente natin, sa totoo lang ang dami naman natin proof. Ang dami rin naman talagang mga nagva-vlog na ang binabanatan ng mga vlogs nila yung mga vloggers at ni Pangulong Duterte at yung mga Duterte. Pero tayo, every time na we do vlogs, katulad yan, pag nagvo-vlog tayo, ang topic natin si Pastor Apollo Kibuloy, yung information about doon sa mga ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy yung nilalahad natin. So, napakarami nating naikukwento sa tao ng mga magagandang bagay na ginagawa ni Pastor na etong mga vloggers sa kabila, wala silang makitang magandang ginagawa ni BBM. Tingnan mo na lang, dito sa mga sinasabi ni Claire Castro, di ba? Lahat ng mga press con ni Claire Castro, supposedly, katulad ng lagi natin sinasabi, pasahod ng taong bayan yan, ang dapat na information na nakukuha natin sa kanya is yung mga nagagawa ni Pangulong Marcos sa Bayang Pilipinas. Pero sa nakikita natin, ang atake talaga niya ay puro Baste Duterte, puro Inday Sara Duterte. So ngayon, meron na naman siyang sinabi na ito daw si Bongbong Marcos ay hindi naman gumasta ng 125 million in 11 days at wala naman daw si Bongbong Marcos notice of disallowances. So, I mean, since kinumpara mo na rin lang naman si VP Sara, yung budget ni VP Sara kay Bongbong, bakit hindi kayo mag-open ng investigation on your own kung talagang malinis kayo na scrutinize natin yung budget ni Inday Sara? Kasi yun nga yung lagi natin sinasabi na masyado kayo nakatutok sa confidential funds ni VP Sara, pero yung confidential funds ni Bongbong Marcos na 4.5 billion per year, napakalaki niyan, saan napupunta? Kung kukomputin mo nga, lumalabas na 125 million ang ginagastos ni Bongbong Marcos per day
kung i-divide mo yung 4.5 billion na budget niya sa isang taon. So kung 11 days ang pinag-uusapan, lamang ng 12 milyon, 12.5 million na lamang na gumagastos si Bongbong Marcos sa 11 araw. So, kaya nga sabi ko, hindi ito si Claire Castro. Pinapahamak niya si Bongbong eh. Hindi ba? Kasi sa totoo lang, iniiwasan nila yan eh. Yung usaping drugs, yung usaping budget, confidential funds ng Malacanang, iniiwasan nila yan as much as possible. Kasi hinahanap talaga ng taong bayan yung pera na yan eh. Dahil pera natin yan eh. Pero siya ang nag-open up. Kaya nga, naku, delikado kayo dito. Lalong-lalo na, itong PCO chairman, no, yung PCO secretary, inabsorb na. Balitang yung posisyon na yan, walang tumatanggap. Kaya, tinanggap na ni, sino ba to? Yung PCO secretary? Si, pangalan yan? Oo, yung... Ruiz. No, Si J. Ruiz, Ruiz. J. Ruiz. Nakakahiya yun, banat ba yun, no? Na ikaw, second choice ka lang. Kumbaga nakaabang ka kung may papalit o wala. Dahil walang tumatanggap, ikaw na yung nilagay. Ikaw, papayag ka ba kung ganun? Alam mo, ito kasi ang problema talaga sa administrasyon na to. Kaya din ang dami nawawala dyan sa PCO. Wala kasi sila may balita. Kasi mantakin mo yung 5-minute response nung kanilang PNP chief. Diyos mio. Paano mo ibabalita yun? Di ba? Palpak eh. Paano mo kaya ibabalita na supposedly yan yung mga... Kasi naalala ko yan nung panahon ng Duterte administration. Ang ginawa ni Sec Martin, ini-invite niya yung mga ahensya ng gobyerno. Sila ang magkwento. Ano ba ang nagawa na sa inyong departamento? Ganon. Di ba? Ngayon, wala. Si Claire Castro lang putak ng putak. Wala naman siyang alam. Doon sa mga nangyayari, hindi niya nga mapagtanggol itong 5-minute na response ni Torre. Napalpak. Kita niyo naman niya. Kita niyo ba yung video na yon? O, di ba? Na siya mismo nagsabi. Ano ba yan? Wala pa nga eh. Wala pa nga. Di ba nagsisimula? Dumating na. So alam mo, scripted eh. Talaga naman. Kung ikaw naman, vlogger ka, ikaw, alam natin yan. Wala kang material. Pag wala kang material, anong gagawin mo? Aawayin mo na lang yung mga kasakalaban. Gagawa ka na lang ng chismis. Mas madali yun eh. Oo, kasi ang chismis, pabenta yan sa mga taong, alam mo na, walang isip. Mahina ang kokote, mas nag-i-enjoy sila dyan. So, gawa ka na lang ng chismis. Diba? At least, may views ka pa. Mas madali kasi nilang yung paggawa ng chismis. Mas madaling gawin. Tsaka, hindi lang sa Pambobo kasi yun eh. Ha? Pag bobo ka talaga, hindi mo alam ang topic, gawa ka na ng chismis. Katulad lang sa ating yan eh. Hindi kayang makapagbalita yung mga vlogger nila ng magagandang nagagawa ng administrasyon. Ang gagawa ng issue yung mga Duterte. Minsan, kasama na tayong mga vlogger, kung tayo na lang yung ultimong Focus personal nila, na buhay, uungkatin, kesyo bakla, gano'n. Palaging tinatawag sa amin kasi yun mga bakla doon. So, ganun ng nila eh. Tingin mo si Auntie Claire, diba? Dahil wala nga nagagawang maayos yung gobyerno at nagtataka nga ang taong bayan kasi ang daming pondo na dumaan. Kaya nga yung sinasabi mo kanina na 4.5 billion na confidential fund niya. Hindi lang yun eh. Biruin mo sa loob ng 3 years, nagkautang ang Pilipinas ng napakalaking pera. Diba? So kung ikukumpara mo yan sa mga naunang presidente, napakalayo. Wala pang pandemya. Huwag naman sana pero partida wala pang pandemya pero napakalaki na ng utang ng Pilipinas. So sana pupunta yun. Kaya nga yun yung sinasabi natin na yun yung hindi dapat na mga impormasyon na tinatouch ni Claire Castro eh. Kasi nga, hinahanap ng taong bayan unang-una sa Kongreso yung kanilang yung open the books, hindi ba? Binuksan niya ni Pangulong Duterte. Diyan nga nagsimula itong pagkatanggal ng prangkisa ng SMNI dahil diyan sa gikan sa masa para sa masa na yan. Hinahanap natin yan, pera na yan. Ang isa pang sinasabi ni Congressman Marcoleta na kung
pinag-uusapan natin yung notice of disallowance ni Inday Sara, pag-usapan din natin yung notice of disallowance ng lahat ng may confidential funds. And kung iniimbestigahan natin yung confidential funds ni VP Sara na nanggaling naman yun sa Malacanang, bakit hindi na rin natin simulang imbestigahan yung confidential funds ng Malacanang kasi mas malaki mas malaki yung budget ng Malacanang. Imagine merong 4.5 billion na budget na pondo ang Malacanang, confidential funds pa lang to may ganong kalaking budget, wala namang sumusukong mga rebelde. Di ba? Wala namang malalaking mga drug lords na nahuhuli. Dumadami pa. Wala namang mga ginagawang bagong mga kalsada. Meron naman sila, kayo naman. Ano? Marami silang ginagawa. Yung high five. Yung Oplan, ano ba yun? Oplan Horus. Horus? Ano ba yung high five? Hindi niyo alam yung high five. Paki-refresh nga. Yung OpenAI, high five yun. Okay. Ang tawag doon na high five, baka ganun. Baka doon nila ginagamit. Oo. Sa troll farm, no? Sa troll farm. Katulad lang ng mga makakaliwa, vlogger na rin. Talaga. Mga nagbablog Malay na. mo. Dumadami na sila. Kaya may ginagawa sila. Meron naman pala talaga. Yun lang. Walang kapak. Tapos may mga balita pang nagbabayad sila ng vlogger para pabanguhin yung mga pangalan nila. So, nag-a-assume tayo dahil hindi rin naman nila pinapakita kung saan nila dinadala talaga yung pera. Katulad nga lang din yan ng drug test. It's safe to assume na talagang positive siya sa drugs kasi nga hindi niya pinatutunayan Hindi siya nag-undergo ng drug Alam mo testing. kung gaano sila kapalpak? Ito, may papakita ako. Hindi ko lang napadala dyan. Ito, Yan, lapit siya, Hindi yata mababasa Basahin mo na lang. Basahin natin. Sabi nung isang vlogger nila, pangalan ay Sangkay. Huwag mo nang pangalan. Sangkay, sabi. Pati si kaalaman, nalula na sa nangyari sa Pilipinas. Anong milagro itong ginagawa mo sa bansa? Bongbong Marcos. This nation shall be great. Kasi daw, itong Egypt, ini-export na daw natin. Pag binasa mo naman, sandali, private company to Anong kinalaman ni Bongbong Marcos dito? Magtataka ka, sabi ko, ang bobo naman ito. Bopol siya. Yan yung nangako ng ginto in-export na daw sa 30 na bansa yung Egypt. Akala ko naman DOTR. Pero pag binasa mo, sandali. Private. Ano ito? Modern Jeepney ng Francisco Motors. Tanga. Para mapapaganon kayo. Anong kinalaman ni Bongbong Marcos doon? Diba? Samantalang marami tayong mga produkto na ina-export na nawala na sa atin. Hindi naman nila binabalita. Katulad ng saging, yung durian. Dati sa atin kumukuha ng durian yung mga karatig bansa. Pero ngayon kumukuha sila ng durian sa Thailand na tsaka sa Vietnam. Malaking market yun. Actually, apektado talaga yung durian farmers natin sa Mindanao, pati yung mga saging. Dati sa atin kumukuha. Katulad yan, away sila ng away sa China. Yung China pala, ang daming mga kinukuha produkto sa atin. Kita mo ngayon, sa ibang bansa na kumukuha ng mga produkto nila. Wala na. Sayang din yun. Kita rin natin yun. Tsaka farmers ang tinatamaan dyan. Wala silang pakialam. Basta may propaganda lang nila, basta maging anti-China lang sila, wala silang pakialam kahit na may mga negosyong naapektuhan dito sa Pilipinas dahil sa politika nila. Di ba? Dapat nga ang pangalan ni Bongbong, Mr. Perfect Speaking of yung investor. Kasi sinisisi ng gobyerno yung pagbagsak daw ng mga investment sa Pilipinas, mga investor kay BP Sara. Ang sagot ni BP Sara, kahit nandyan o wala ang impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita ninyo, bagsak ang ating foreign investment sa ating bayan. Kaya wag nila akong gawing reason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya. So ang ekonomiya, pangit, tinisisi nila kay VP Sara. Ano yung sinasabi mo kanina, Jay?
Hindi, dito na rin tayo total. Nandito, ano na, no? Alam nyo, paano unang-una, paano tayo papasukin dito ng mga investor? Eh kung yung baha nga sa Pilipinas, hindi nila masolusyonan. Eh sino ba naman tangan na businessman na magsasayang ng milyon na pera dito sa bansa natin kung mabubulok or masisira lang din yung hanap buhay nila dito? Pangalawa, sino man naman din bobo na businessman na maghihirap, mag-aalain, mag-ano ng pera dito na ultimo ang, di ba, ay yung kamakailan lang maraming mga kinikidnap ng mga foreigner. Yes. Oh, so sino ang may kaya talagang mapapaisip yung mga na ayaw na nila dito sa Pilipinas. Bakit ka mag-i-invest sa Pilipinas kung ultimong simbahan binababoy ng sarili ng gobyerno? Maraming kapalpakan ng gobyerno kaya yung sinisisi nila kay Vice President Sara Duterte, yan talagang kalukuhan yan. So ang dapat sisihin dyan si Marcos. Kasi unang-una, biruin mo, saan ka ba naman na makakita na isang pulis na halos wala na sa katinuan, ginawa mong general? Diba? Saan ka nakita na isang vlogger, hindi naman sa pagmamiliita, kasi pare-pares lang din naman tayong vlogger, na ang alam may chismos, pagchichismis lang, tapos ginawa mong spokesperson mo. So, yung pag-ipon nga lang ng tubig, gagamitin sa pagtagtuyot isa ng kalokohan yun. So, mapapaisip din talaga yung mga tao na at yung mga investor na wala sa katinuan tong namumuno sa bansang Pilipinas. Kaya Sino nagsabi niyan? Yung Sila Castro. Sila Castro? Oo. Kaya nga sabi ni Vice President Sara Duterte, yung mga Castro daw yan, hindi naman daw yan lahat, yung dalawa, yung tatlo, nadagdagan Andiyan na rin yung pinsan nila. Si konti-konti na lang daw. Hindi, si Naging Castro na. Si Abante. Si Abante, yung pinsan nila yun, apat na sila. Kaya nga, speaking of spokesperson, may bagong spokesperson na naman. Sino? Diyos ko po, ang dami na natin spokesperson. Alam mo, Natatandaan ito, mo, Banat Bay, noong kampanya, di ba, sinabihan si Pangulong Marcos, sino magiging spokesperson yan? Sabi niya, hindi mo kailangan ng spokesperson kasi ikaw mismo ang makikipag-usap sa tao. Di ba, yun yung kanyang budol talaga. Kita mo kung gano'n ka mambubudol yan at gano'n ka sinungaling talaga yung visit na yan. Alam mo, itong sinabi na to, nagtataka lang ako. Si Bibi Sara ba presidente? Oo nga. Tama. Di ba? Hindi ko mag-gets bakit nila, ano pa kailam ng ibang bansa sa isang vice president lang, maging halimbawa lang assuming that she was found guilty ng yung mga pinibintang sa kanya sa impeachment article, di ba? Anong kinaugnayan? O anong mangyayari sa bansa? Wala naman siyang kapangyarihan pagdating sa gobyerno. Pagpapatakbo ng gobyerno, wala siyang kapangyarihan. Pagpili ng Senate President, hindi rin naman niya yun kayang impluensyahan. Pagpili ng Speaker of the House, wala rin naman siya. Sa Judicial, hindi rin naman siya nag-a-appoint. So, walang power ang isang Vice President to influence any sa government. As a matter of fact, lalo na ngayon, na siya yung opposition, di ba? So, it has nothing to do with businesses sa Pilipinas. So, bakit nyo ibibintang sa kanya? Ang talagang merong direct control sa lahat from executive, tapos may influence sa legislative, nag-a-appoint sa judiciary, presidente. Bakit yung sisisi kay Vice President? Ito si Castro, talagang hindi ko alam kung bumalik ka nga sa law school, bumalik ka sa library, mag-aral ka dun. Para kang para kang vlogger ni Marcos yung mga tangang vlogger niya. Para-paro kayo ng level ng utak. Kaya nga, tapos lagi niya sinasabi na fake news, di ba? Sabi niya, katulad dito, nung nakaraan sa may OpenAI. O tapos yung mga AI na isinare nila General Bato, sinisita niya yon na nakakahiya daw. O samantalang siya, PCO siya, pero pinagkakalat niya na yung 7 days, ay yung 7 pesos. 7 days tuloy. 7 pesos? 7 pesos na bigas. Saan? Ni Duterte, di ba yung sinasabi niya? Di ba?
Yung ibababa daw. Ibababa daw ng 7 pesos. Nangangako Hindi niya daw naiintindihan. Hindi, alam mo, sa tingin ko, mahina ang ano niya. Comprehension. no? Oo, logic niya. Magaling lang siya sa memory. Kasi ang pagiging abogado is not just about yung logic. Kailangan yung una memory. Magaling ka siya siguro sa memory, pero pagdating sa logic, iba yan, ibang usapan yan. Hindi porket aral ka, academics, may logic ka na. Kailangan talaga, merong kaya nga 'di ba, alam niyo yung may mga sinusolve na puzzle? Kaya may subject pa ba ng logic sa Meron pa. Oh, yun. Kailangan matalino ka doon may alam ka doon Pag hindi mo alam 'yan, wala. Kahit kabisado mo, hindi mo naman kayang i-apply. Knowledge is different from wisdom. Yun wala ata si si Claire Castro Kaya nga ang mga tao, tsaka ito huwag na tayo mag-ano doon kasi may script kasi. Yun nga kasi yung niya Hirap siya no? Oo. Yun yung gusto niya. Yun ang gustong ipagawa sa kanya. Na ganyan lang gawin mo. Talagang natutuwa si Marcos pag patuloy na ginagawa ni Claire yung mga ganyan. Parang na nga siya dyan yung gigil ni Marcos Jr. na gusto niyang ibuelta sa mga Duterte, si Claire Siya rin Castro tagagawa. So yun talaga main task niya. Yun talaga yung Alam mo pinaka-subject kung bakit? niya. Weak Weak. Minsan ganun pagka ang isang tao weak, kailangan mo meron ka pang tao na taga-bira. Hindi mo kayang diretsuhin. Kasi sa kumpanya may mga ganun siya yung yung boss na matalino, magaling, mayaman, pero weak. Kailangan mag-hire pa siya ng assistant niya to do alam mo yun, yung mga... Legwork. Oo, hindi lang legwork, pati yung paano mag-fire, paano manita, kasi nga, weak. So, feeling ko, gusto niya, kaya siya kumukuha ng katulad ni Castro, dahil weak talaga yung presidente. So, siya na, ikaw na bahala. Hindi ko kayang sitahin kasi hindi ko naman, porte yan. Tapos, diba, yung pinsan din, kumuha din. Yung weak sarili din yun niya. Parehas nga Ang masama pa dyan, May bago na naman nga ngayon. Oo. May spokesperson na separate yung impeachment, yung impeachment. Pero alam mo, nila. sampal yun dun sa isa. Sa anak ni Abante. Oo. Kasi kinuha nila Abogado this rin time, yun. abogado. Abogado rin naman siya Pero sampal kasi parang sinasabi na dali, kulang ka, wala kang alam, mahina ka. Lagay tayo ng bago. Pinakinggan ko yung bago Mas Mas tunog matalino. hindi ganun umatake. Oo. Hindi umaatake na katulad na Yung isa. below the belt. Oo. So, siguro nga, medyo nahihiya dahil nga weak yung pinuno nila, nahihiya na lang siyang tanggalin, magdagdag tayo ng isa. Pwede. Di ba? Ganun ang nangyayari pag weak talaga ang leader. Kaya nga dyan mo may kukonekta yung sinasabi ni Bongbong Marcos nung kampanya na hindi kailangan ng spokesperson. Hindi niya daw kailangan ng spokesperson kasi nga kaya naman daw niya makipag-usap sa media and kaya naman daw niyang i-relay sa mga Pilipino yung ginagawa niya, gagawin niya at mga gusto niya pang gawin. Pero, ayan, nagkaroon na siya ng spokesperson, nagkaroon ng spokesperson ng Congress, at may pangalawa pa silang panibagong spokesperson ngayon, yung patungkol dyan sa impeachment na tataka kung dami-dami na natin binabayaran. Although, sabi naman nung abogado, hindi daw siya binabayaran para daw sa bayan. Yung ginagawa niya. Ikaw ba naniniwala ka dyan, Banat Bay? May hindi bayad? Na para sa bayan? Sa panahon ngayon, Ewan ko lang, I don't think so. Yun lang, hindi ako naniniwala, pero nang claim niya pero malabo sa tingin ko. ang masaklap pa dyan, yung sinasahod ng mga yan, katulad niya ni Claire. Wala tayo napapakinabangan sa kanya, pera natin yun. Oo. Pero yun nga, tas ganyan yung ginagawa niya, kung yung magkalat ng basura sa gobyerno. Basura kasi yan yung mga pinagsasabi niya. Basura talaga. Sobrang basura. Tas, yun pa, talagang nakakahiya din. Sa totoo nga lang, kinakahiya na nga to ng mga yung mga attorney din. Kasi parang... Tataka nga ako, binabanatan na siya nung kaibigan niya, yung best friend niya. Oo nga, na-attorney din. Isang At least attorney yun, kahit pa paano,
nagising sa katotohanan. Oo. Di ba, magkakampi yan. Ito yung sinabi nga nyo, wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo na 125 million sa loob lamang ng 11 days. Pangalawa, nagtatrabaho ng maayos ang Pangulo. Wow. Nag-a-account or nag-account siya ng naayon sa batas. 3 years. Naayon sa Tatlong batas. taon. Wala kayong proyekto, napakalaki ng inuutang nyo, pati pera ng PhilHealth, kinatkong nyo pa. O tapos, 11 days, 125 million. Pag kinompute mo nga yung confidential fund si Bongbong, lumalabas yan 137 million yan per 11 days. So, mas malaki yung ginagastos ng amo mo. Wala lang kumo-question sa kung saan napupunta yung mga pera na yan. Dahil, di ba nga nung sa may Congress, noong budget na ni Inday Sara, pinahirapan nila si Inday Sara nung budget ng presidente, which is yan naman ang nakaugalian sa Congress na kapag budget ng presidente, pinalulusot na nila yan. Kung ano yung hiningi, ibinibigay na. Hindi naman ini-scrutinize yung budget ng presidente. Kaya nga since nabanggit na rin naman ni Claire Castro ito, dapat yung mga senador na din natin, held accountable itong si Claire Castro at i-audit na talaga itong Malacanang na ito. Dahil parang ang sinasabi kasi ni Claire Castro dito, si Bongbong Marcos ay walang perang dinidispalko. Hindi ba? So, well, again, sobrang laki ng budget natin ngayon. At least, dumoble na ito simula nung 2023. Yung budget ngayon, mas malaki na. Ang laki pa ng inuutang natin, kinukuha nyo pa yung PhilHealth, yung pera ng PhilHealth. Nagbenta pa ng Wala ginto. naman tayong build projects, wala naman tayong pandemya, wala namang gera. Pero bakit wala, saan ginagastos yung mga pera na yan? Yan Di ba? Yan Ayuda. yan. Ayuda. Tapos ang masaklapan yan, tingnan mo, yung pabigas nila, wala na rin ngayon. Meron naman. Meron pa rin ba? Meron. May picture pa niya eh. May picture pa Oh, yan. pero hindi nga lang natin alam kung hanggang kailan. Tsaka ito, Hindi, pili yun eh. Kaya alam mo, marami nagsasabi, lagi akong kinokontra ng isang vlogger dyan eh, na sinusumbat sa akin na meron naman daw 20 pesos. Alam mo, kung pili, hindi mo masasabing natupad yung sinasabi niyang 20 pesos. Kung piling lugar lang. Pinipili nyo lang lugar eh. Gawin yung nationwide. Dapat lahat ng lugar meron. Yun yung ibababa Accessible niya sa yung lahat, oo, no? accessible. Ibababa niya lahat. Kasi meron pa silang sinasabi ngayon, banat bay na minimum wage earners lang ang pwedeng makabili. Hindi naman yun yung pinangako niya nung kampanya. Oo nga. At saka, bakit? Yung bang may mga pera, hindi naghihirap? Hindi ganun yun. So, hindi pantay. Di sana, presidente ka na lang na mahirap. Huwag ka na lang presidente ng ibang tao. Umalis ka na dyan. Tsaka wala din yun eh, kasi yung ibang bigas, matataas pa rin ng presyo. So kung mababa yung 20 pesos, so mababawi pa rin nung isa. O yung mga bilihin sa palengke, mamahal pa rin. Pero kung lahat nga sana ay mapababa nyo, okay naman sana. At pang buong Pilipinas ang makakatikim ng 20 pesos kilo na bigas na yan. Kaso, mukhang sa kanila lang ata. Hanggang sa amin nga, wala nga akong nakikita eh. Wala akong nakikita sa mga palay-palengkin, makatikim man lang sana ng 20 pesos kilo na bigas ni Marcos na yan. Ito pa, yung isang proyekto nga, pag-usapan natin ulit yung kay General Torre na yung 5 minute. Banat ba, ang dami niya ng sinibak na polis? 8 hepe. Naku. Yung sinibak niya dahil hindi yata nila na-hit yung 5 minute na response time. Parang napakahirap kasi nun, no? Banat ba na bigla ka mag-i-implement ng isang bagay na alam mo naman na imposible, nung ikaw, happy lang din, palagay ko, hindi mo rin naman kayang gawin yun. Kasi kung ikaw nag-uutos, banat ba, may mga ganito kasing leader, Alam mo talaga na si Torre, hindi talaga pwede maging leader, eh. Kasi, ipagagawa niya sa iyo yung hindi mo naman talaga kayang makuha. Tapos, hindi kanya bibigyan ng makinarya para magawa yun. Tapos ang gagawin niya, para magmukha siyang seryoso sa pangako niya na yan, magsisibak. Para si Bongbong, ngayon ginagawa niya. Sisibakin yung mga tao. Dahil si Bongbong ay incompetent, nagsisibak ng mga tao. Kunyari, pinagre-resign. Si Torre, parang ganun din ang nangyayari eh. Alam natin, imposible yan. Sa traffic lang dito sa Pilipinas.
Kulang tayo, Banat Bay, di ba ng pulis? Di ba yan yung isa sa mga problema natin? Kulang tayo sa pulis. Kaya nga kung matatandaan mo, di ba? Noong 16-day KOJ siege, di ba, kumuha pa sila ng pulis sa iba't ibang mga lugar para lang dalhin sa isang lugar. I mean, ganun yung scarcity natin pagdating sa pulis. Tapos mangangako ka ng 5 minute. So, ikaw, Banat Bay, papunta ka lang from one place to another, kahit ang lapit-lapit lang. Hindi mo kaya ng 5 minutes di ba? Yung dating ang tinitiran ko, paglabas mo lang ng subdivision, lagpas na 15 minutes yun eh. Pagpalabas ka pa lang ng subdivision. Okay sana kung kung tinatrabaho ni Torre yung mga pulis. Kasi may mga pulis na sangkot sa mga sindikato, gaya nga yung mga pangingidnap sa mga foreigner. Yung tawag dito, yung manghihingi sila ng dun sa mga foreigner na yun, sa mga pamilya nun. So, ransom, ganun. Okay sana yung mga pulis na mahuli ni Torre na, ikaw, dawit ka sa pinoprotektahan mo Okay yung na tinanggal mo dahil o ransom sa ganun, mo. Pero yung 5 minutes dahil sa 5 minutes dahil sa 5 minutes ilang taon silang nagsunog ng kilay sa pagiging pulis nila, tapos hindi naman yan tatanggalin sa serbisyo, kundi baka i-reassign lang yung mga yan. Pero ito kasi yan, parang Jay, mangisda ka, gusto ko mapuno mo tong barko natin ng isda, pero pamingwit lang yung gamit mo. Parang napaka-imposible nun. Tapos magagalit ako pag hindi mo na-hit. Kung magaling ka kasi na leader, bibigyan mo ng tool. Kumbaga tuturuan mo yung mga tao, bibigyan mo sila ng kagamitan para ma-hit yung gusto mong makuha. Di ba? Yung goal mo, para ma-hit yung goal mo. Di ba? Diyan nga natin may kukumpara kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Kahit na wala silang pondo, katulad ng PNP, gumagana sila at lumalago sila. Bakit? Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, binibigyan niya ng tool lahat ng kanyang miyembro para magamit nila para maging self-sustainable sila. Para lahat ng mga targets, lahat ng mga pangarap ng simbahan na makuha nila. Hindi lang siya basta nag-uutos. Binibigyan ka niya ng magagamit mo para dun sa goal natin. O kita ninyo, napakagaganda ng mga properties na yan. Walang pera ng gobyerno pero nakuha nila yan. So dyan mo makukumpara yung mga leaders si General Torre, gusto lang niyang maging mabango. Gusto lang niyang masabi na stricto talaga ako. Marami akong tinanggal. Kasi hindi sila sumusunod doon sa panukala ko. Tanungin mo siya, ano ba yung ginawa mong bagay para ma-hit ito? Itong target mo ma-hit ng mga pulis. Nagdagdag ka ba ng pulis? Di ba? Nagdagdag ka ba ng mobile? Yung oras ng pulis ngayon kasi 8 oras na lang yung ng pulis Kasi dati, kung matatanda natin, sa sobrang kakulangan ng pulis, nagdo-12 oras, 24 oras pa yung mga pulis noon. Noong panahon ni PRD, binawasan niya yun. Ginawa niyang 8 oras. Sabi ng mga pulis, mahirapan tayo dyan sa 8 oras kasi konti ang pulis. Di, kumuha kayo ng madaming pulis. Yan yung sinasabi ni Pangulo Pero ngayon, wala namang pinapakita si Torre. Tapos meron pa siyang requirement na papayatin, kailangan magaling kang bumaril. Ang dami-dami niyang requirements, pero ang tanong, ano yung willing naman niyang isakripisyo para ma-hit ng mga pulis na yun yung target nila. Kasi baka ang lumabas nito, yung mga pulis, ma-demoralize naman. Ang masakit pa dyan, pero don't get us wrong, maganda yun Maganda yung kung magkakatotoo yung sinasabi ni General Torre, 5 minutes, andyan dyan na agad. Okay yun. Napapayat yung mga pulis. Lagi naman natin sinasabi, lalaki ng tiyan para makakahabol. Kung papayat yung mga yan, kung magiging asentado yung mga yan, okay yun. Okay yun. Kaya lang, yun nga ang tanong. Baka magkaroon ng demoralization dito sa hanay ng mga kapulisan kasi pinipilit silang mag-adhere sa isang bagay na wala namang binibigay din sa kanila na magagamit nila para ma-hit yun. Di ba, Jay? Ang pa kasi dito pa, yung mga pinapano niyang batas, hindi talaga kadalasan din magagawa ng mga pulis. Kasi una-una yung respeto din kasi. Kung halimbawa ako parang talagang gusto kong gawin yung pinag-uutos ni Torre.
Pero ayoko dahil galit ako sa kanya dahil sa alam ko yung ginagawa niya. So parang talagang napakalabo nitong mga panukalan ni Torre. At partida, PNP chief pa lang to Kasi di ba may mga nagsasabi na parang tatakbo daw to sa susunod na eleksyon. Gusto na ni ni Sub-Saharan Mindanao maging vice president yan. Diyan pa lang talagang napaka pangit na ng pamamalakad. Pero itong maganda na maraming nagagalit kay Torre na pulis. Goods din yung ginagawa niya pagiging pagiging kumag Pero niya. wala na siyang pakialam actually kahit maraming magalit sa kanya. Ang ibig ko sabihin mas okay yun. Kasi imbis na, alam mo yun, baka dumating ang time, wag naman din sana, na yung mismong mga kapulisan na yung lumaban sa kanya dahil sa ginagawa niyang... Pero nga wala na siyang pakialam actually kasi nga nandiyan na siya sa posisyon na yan eh. Yan na yung pinakamataas. Wala nang mas tataas pa dyan. So kaya nga parang sinasabi ng mga netizen na sobrang pag-aabuso naman yan sa kapangyarihan. Sobrang pang-aabuso talaga sa kapangyarihan kasi nga yung mga pulis mo parang pinipilit mo nang gumawa ng mga bagay na alam mo naman sa sarili mo na imposible talaga. Di ba? Ang pa nga dyan, ang masama dyan, baka tularan pa lang nga to si Torre ng mga susunod. Masama dyan. Okay lang yung maging okay lang yung maging stricto eh. Si Ping Lacson noon, ang stricto niyan, nung PNP chief. Meron waistline. Kailangan mga tiyan maliliit. Tapos yung physical... Yung, si Bato din, diba? Physical ganyan assessment. Si Bato, ganyan. Physical assessment. Talagang kailangan mag-adhere yung police dyan. Yun kaya. Kaya magpapayat, madali. Diba? Madali maging pero asintado yung paramihan na mahuli. Oo, yun. Mahirap yun. Mahirap At saka yung rumisponde ka sa loob ng 5 minuto. Kasi pag unang-una sa lahat, tinan mo pag ikaw rumisponde ka sa isang lugar, una kailangan tactically alam mo kung ano yung pupuntahan mo 'Di ba? Anong krimen ba yan? Siyempre kung ang krimen holdapan, hindi ka pwede basta-basta pumunta ron dahil babariling ka ron Di ba? Yung kailangan mo ng kahit papaano, may pagpaplano bago mo isagawa yung operasyon. Pero kung ang dating lang is pupunta ka sa isang lugar, 5 minutes, kailangan nandoon ka na, yung challenge yun Sobrang challenge yun lalo dito sa Metro Manila. Sa probinsya, challenge din yan dahil, di ba, ilang mga police presinto lang sa laki ng lugar. So, yung 5 minutes, sobrang hirap talaga, no? Tsaka, unang-una, dapat ang una mo din tutukan talaga sa droga. Kaso, paano nga, Tsaka yung sinasabi ko kanina, na ang dapat pagpukusan ni Torre yung mga kapulisan na tsaka yung pati yung mga stage yung mga involved sa smuggling. Pati diba? Pati daw yung bullying sa eskwela. Pwede na daw isumbong sa kanila. So, ibang level ka. Medyo bully sa eskwela? Oo, halimbawa mga estudyante, di ba nag-aabangan sa labas yan paminsan, di ba? Pati daw yun, pwede na. Paano yung pag-bully nyo kay Sarah? Ayun. Baka pwede rin isumbong ni Pag-bully nga, pasok. Galing nun, Baka kay si Castro. Diba? Yung pambubuli ni Castro. Si Gadon. Nanahimik na nga siya. Buhay pa ba yun? Na ano ba? Binalik ba siya? Binalik ba siya? Hindi ko alam. Kahit naman din ako, 2 beses ka na disbar. Again, don't get us wrong. Maganda yung mga proyekto na yan, yung gustong mangyari ni General Torre. Hindi, ang problema kasi dyan yung pagiging bida-bida niya. Yung tama yung sinabi niya to make sure na capable naman. Diba? It's okay it's okay to be strict. Pero make sure feasible yung bagay na yon. Kung kaya ba talagang gawin yon. Bigyan nyo ng resources. Yan, resources. Ang problema kung hindi nyo bibigyan ng resources, tapos ganun, mahihirapan talaga kayo. Kaya tuloy ang nangyayari, parang puro panlabas, which is, pareho naman kayo, pareho kayo ng presidente na puro panlabas lang ang binabago, yung imahe lang ang binabago, pero dun sa pinaka-root, yung problema, nandiyan pa rin. Alam mo kung bakit? Paano gaganahan sa'yo, police? Tinanggalan mo ng day off. Pero 8 oras na lang daw. 8 oras. Pero remember, yung iba, mas gusto yung may day off talaga. Kasi may pamilya yan I mean, ito hindi sa kung ang Panginoon nga nagbigay ng isang araw para magpahinga.
Gawin mo naman Ano na magkaroon ng day off. Lupit, no? Ginawa mo 8 hours nga, kasi 12 dati. Ginawa niya 8 hours. Okay? Ang nangyayari, walang day off. Kawawa naman yun. O di ba? Yun pa lang, pagsaway na yun sa tunay. Labor code. Oo. Dapat medyo, yun yan eh. Okay na yung 12 oras eh. Kasi alam naman na yan, nakasanayan na yan ng mga pulis. O pwede naman sila from time to time magpahinga ng konti, di ba? Nakakapahinga naman sa presinto yan. Tapos, kasi hindi naman all the time may emergency. So pwede naman sila magpahinga. Pero yung walang day off, ay isang malaking kalokohan yan. Demoralizing yan. Oo, tapos gusto mo sumunod sa'yo. Yun na yung, again, tama yung sinabi ni Boss Dada eh. We support yung mga strict measures mo. Okay yan, yung dapat hindi tumaba. Diba? Yung mabilisan, Asentado. yung nakatambay sila sa karsada, okay din yan. O yung pag-ensayo sa pagputok ng baril, okay din yan. Pero paano magiging okay lahat yan kung demoralize yung mga tauhan mo? 'Di ba? Dahil walang day off. Dagdagan mo. Alam mo kung bakit? Ginawa ni PRRD yan. Anong unang ginawa niya? Itinaas ang sahod. Doblado, sabi nga niya eh. Doblado po ang tinaas ng sahod. Ngayon, nung nag-utos na siya, Sinunod talaga. oo. Kasi mataas ang At saka moral pwede nila na siyang di ba, yung pinagalitan niya yung mga scalawags na pulis doon. Yun kagad ang sinabi niya, dinoble ko na yung nyo, naglolo ko pa kayo. Una muna yung yung, di ba, maganda munang, hindi, ang ginawa mo, bida-bida ka kagad eh. Huwag ganun. Ang ano pa dyan, bakit hinahayaan ng presidente yan na ganyan? Kasi dapat sisitahin niya eh. Wala. Mali ang ginagawa Masa ka mo. pa kay presidente. Diba? Katulad nung kay Pangulong Duterte, diba? Nung magkasama sila ni PNP chief noon pa na si Bato. Harap-harapan niya na inayos yung mga kapulisan. So dito, ito talaga, no? Yan ang consequence talaga ng ang presidente ay mahina. Wala. Kaya yung mga tao, kanya-kanya eh. Yung mga sekretary, kanya-kanyang kalat. Kasi nga mahina yung presidente eh. Di ba, ang kwento nga sa atin nung dating sekretary dyan, bihira lang sila mag-meeting eh. Nung panahon ni PRRD, Halos lagi ang meeting nun. Inuumaga sila, tsaka na yun, meron na silang parang understanding pag nagkaroon ng cabinet meeting, hanggang umaga daw talaga. Tinatakin isa-isa, pinagsasalita, pinagre-report bawat isang department. Ganong katindi. Kaya nga may mga nasasabi ngayon ng mga netizen eh, kinakabahan sila kasi tag-ulan na. Kasi pag tag-ulan, syempre, marami na naman mga kababayan natin maapektuhan. Alam naman natin nung hindi naging successful for the past 3 years, yung government response pagdating sa mga kalamidad, kinakabahan sila ngayon na baka ganun pa rin. Tingnan natin, baka naman sa 3 taon may natutunan na si Bongbong. O baka naman ngayon, alam niya na yung gagawin niya kapag bumagyo, di ba? Lagi niyang pinagagabang pag natapos daw termino niya, may subway. Pero yung baha sa Pilipinas, hindi masolusyonan. Anak ng teteng talaga. Sige. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.